Magandang araw ang Pinundong Baryo. Ito na ang pangatlong tagpo dito sa ating kwento. Simulan na natin. Pero sana walang mag-skip ng ads. Ang higit sa lahat, alam nitong mag-ama na hindi lang dahil sa galing ng mga manok kaya nanalo itong si Temyong. Maliwanag pa sa sikat ng araw na merong kalukuhang ginagawa itong si Temyong. Nakita ni Pelo ang namumuong galit sa mukha ni Carpio na mabilis niyang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak niya at nagsalita ng, "Anak, kumalma ka. Hindi na natin yan laban. Tapos na tayo sa mundong yan." Matapos itong marinig ni Carpio, merong nag-aalab na damdamin. Alam niyang tama ang kanyang ama, pero hindi niya basta na lang baliwalain ang lahat. Nagpatuloy ng dadaya ito at walang nakakahalata. Sa isip-isip niya, kailan pa ito titigil? Kung papaano na meron pang ibang mabiktima tulad nilang mag-ama. Habang tahimik siyang umiinom ng kape, isang bagay ang naglalaro sa isip nitong si Carpio. Sa isip-isip niya, siguro hindi na sila sabongero. Subalit baka meron pang ibang paraan para maitama niya ang lahat na mali. Lumipas ang ilang mga buwan at tila ba nawala na sa isipan ni Carpio ang larong sabong. Hindi na nila nararamdaman ang sigawan sa loob ng sabungan. Subalit abala sila sa pagpapatakbo ng maliit na tindahan sa tapat ng sabungan. Kahit hindi pa gaano kalaki ang kita nila sa pagtitinda, sapat na ito para mabuhay sila ng maayos, nang walang pangangamba at walang talo, at higit sa lahat, walang pandaraya. Ngunit isang gabi, habang papatulog na si Carpio, meron siyang narinig na mahihinang huni subalit pamilyar na tunog. Ang huni ng isang bagong pisang sisiw. Kaya naman nagtaka itong si Carpio, dahil wala naman silang alagang inahin na manok. At saka matagal na silang hindi nag-aalaga nun. At alam niyang hindi siya nagkakamali sa kanyang narinig. Nung una hindi niya ito pinapansin. Iniisip lang niya na baka may ligaw na sisiw mula sa ibang bakuran. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, hindi ito mapakali. Sanay siya sa pag-aalaga ng mga sisiw at alam niyang hindi normal ang pagala-gala sa mga ito, lalo na't gabi. Ang mag-isa sa ganong oras din. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at lumabas ng bahay. Agad siyang tumungo sa mga lumang kulungan nila ng manok. Sa ilalim ng nagliwanag na buwan, hinahanap niya ang pinagmula ng huni. At doon niya ito nakita. Isang itim na sisiw na kulay. Itim din ang mga mata. Nanginginig sa lamig habang nasa tabi ng kulungan. Napakababa ng temperatura sa katawan nito na para bang kunti na lang ay mamamatay na. Wala naman siyang ibang nakitang mga manok doon o inahin na pinanggalingan nito. Parang bigla na lang itong lumitaw mula sa kawalan. Dito lumuhod si Carpio at marahang kinuha yung maliit na manok. Nararamdaman niyang nanghina ito, kaya napawika siya ng
Uy, saan ka ba nang galing ha? Mahinang wika niya dito. Alam niya sa sarili niya na kapag iwan niya ito sa labas, mamamatay ito. Kaya naman agad niya itong dinala sa loob ng bahay at pinainitan. Pinatong niya ito sa basahan malapit sa gasera at binigyan ng natira nilang kanin upang mapawi ang gutom at pagod nito. Habang pinagmasdan niya ang munting sisiw, hindi niya maiwasang isipin na kung papaano napadpad sa kanilang bahay ang sisiw na yon. At parang itinadhana na siya ang makakita rito. Nagising naman itong si Carpio sa pagtawag ng kanyang ama kinabukasan. Carpio, ano itong nakita ko sa may kulungan? Wika nito. Agad naman siyang bumangon at lumabas at nakita niya ang kanyang ama na si Pilo sa harap ng lumang kulungan ng mga manok. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa sisiw na sa loob. Bakit may maliit na sisiw rito? Saan mo nakuha ito? Tanong naman dito ng ama niya, nalatang may lalong inis sa kanyang tinig. Alam ni Carpio na mali ang sitwasyon na nakita ng ama niya, ang isang manok sa kanilang bakuran, na matapos nilang iiwan ang sabong, dapat hindi na sila nag-alaga ng mga ganon. Tay, hindi ko ito binili o hiningi sa iba. Kagabi narinig kong humuni ito sa labas ng kulungan. Nang tingnan ko, mag-isa lang ito at nanghihina pa. Wala naman akong nakitang ibang inahin o maliliit na sisiw dito. Kawawa naman ito kung pabayaan eh. Tsaka kakaibang sisiw ito, purong itim ang mga mata. Paliwanag naman ni Carpio. Pero hindi kumbinsido itong si Pilo. Kahit na, Carpio, maling-mali ito. Hindi dapat tayo bumalik sa dati nating buhay. Sinasabi natin sa isa't isa na tapos na tayo sa mundong yan. Galit na wika dito ng kanyang amang si Pilo. Dahil dito ay napayuko na lamang si Carpio. Alam niyang may punto ang kanyang ama. Kahit sisiw pa ito ngayon, baka ito pa ang maging dahilan ng pagbalik nila sa dati nilang gawain. Ano naman ang balak mong gawin dyan? Ako nang bahala dyan, tay. Wala naman akong balak na isali ito sa sabong eh. Gusto ko lang itong buhayin at alagaan. Sagot ni Carpio. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang ama, pero umiling lang ito. Kung gusto mong buhayin yan, ibigay mo na lang sa iba. Iwasan na natin ang anumang may kaugnayan sa sabong. Mariing pagtutol nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang itong si Carpio. Alam niyang tama ito. Pero sa hindi mapaliwanag na dahilan, hindi niya basta-basta na lamang ipamigay ang sisiw. May kung anong humila sa kanya upang alagaan ito. At kung kaya, sa kabila ng pangako nilang dalawa ng kanyang ama, gumawa siya ng desisyon. Kinagabihan, nang makatulog si Pilo, dinala ni Carpio ang sisiw sa isang abandonadong kubo, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Nilinis niya ang kabilang bahagi ng kubo at gumawa ng isang kulungan ng sisiw na hindi mapasok ng anumang mga hayop na magtatangka dito.
Dito niya palihim na itinago ang sisiw at alagaan ng hindi nalalaman ng kanyang ama. Habang nakaupo naman siya sa tabi ng mumunting nilalang, napaisip naman itong si Carpio. Bakit hindi kita kayang bitawan? Bulong niya sa kanyang sarili at sa isipan niya. Nagbulong sa kanyang isipan na ang sisiw na ito ay hindi isang ordinaryo at maaring dala nito ang isang mas malaking dahilan na hindi pa niya naunawaan. Napangiti at napailing na lang itong si Carpio. Sa ilang araw na lumipas, sa palihim niyang pag-aalaga sa sisiw na yon, napansin naman niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwang sa isang manok. Napakabilis lumaki nito na siyang ipinagtataka niya. Karaniwan sa mga manok, ilang linggo pa bago magbago ang itsura ng isang sisiw. Pero sa loob lamang ng halos isang linggo, unti-unti na itong nagkakaroon ng malalakas na pakpak at mas matibay na pangangatawan. Natutulala siya habang pinagmasdan ang sisiw sa kanyang harapan. Makalipas pa ang ilang mga araw, isang umaga noon, habang dala niya ang patuka para sa sisiw, ay natigilan siya sa kanyang nakita. Sa loob ng kulungan sa may abandonadong kubo, merong isang manok na tumilaok doon. At pagbukas niya, nakita niya ang isang tandang na may kulay itim na nag-aagaw pula. Pero yung mga mata, maitim. Alam niyang ito yung alaga niya. Tuwid ang tindig at matikas na matikas ang pangangatawan, para itong isang mandirigma na buong tapang na nakatitig kay Carpio. Agad siyang lumapit dito at pinagmasdan ng mabuti. Ang bawat hibla ng balahibo nito makinis at makikintab sa liwanag ng umaga. Ang mga paa nito napakatitigas na parang sa bakal. Maging ang tahid, napakatitibay. Saktong-sakto para sa isang laban ng sabong. Wala namang duda kung ilaban ito sa ruweda, siguradong mananalo ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carpio. Alam niyang naroon na naman ang tukso sa sabong. Pakiramdam niya, manalo ang manok na yon at makabangon sila sa pagkakatalo sa mga nagdaang taon. Pero agad niyang iniwasan ang isiping yon. Hindi na kami babalik sa sabong. Mahinang wika niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang dalang pagkain at inilagay ito sa harapan ng tandang. Sige na, kumain ka na. Hindi kita isasali sa sabong, kaya huwag kang umasa. Parang naunawaan siya ng tandang. Tahimik itong kumain at si Carpio ay umalis na. Pilit na pinigilan ang damdamin at ang kanyang puso. Habang naglalakad siya pabalik sa tindahan, hindi niya maiwasan na magtanong sa kanyang sarili. Ano ka ba talaga? Saan ka ba nanggaling? Bakit parang tinatadhana ka kang mapunta sa akin? Kakaiba kang manok ka. Wika niya sa kanyang sarili. Habang papalapit ang mga linggo, hindi naman mapakali itong si Carpio. Sa bawat sigaw ng sabungan sa hindi kalayuan,
Sa bawat lalaking dumaan sa tindahan nila na may bitbit na panabong, pakiramdam niya merong bumubulong sa kanya na parang tinatawag siyang bumalik sa sabong. Pilit naman niyang kinalimutan, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang isang desisyon lang ang maari niyang gawin. At yon ay ang bumalik sa ruweda. Isang araw ng Sabado habang nakahiga, nakatitig siya noon sa kisame. Alam niyang mali ito. At kapag nahuli siya ng ama niyang si Pilo, tiyak na magkakagulo sila. Pero ang higit sa lahat, hindi niya kayang pigilan ang sarili. Kaya kinabukasan ng Linggo ng umaga, nagkunwari siyang masama ang kanyang pakiramdam. Dahil dito, nag-alala ang kanyang ama sa kanya. "Maiwan ka lang dito, anak, ha? Ako na ang bahala sa ating tindahan. Mahiga ka lang dito, magpapahinga." Tugon nito sa kanya. Pero nang umalis na ito, mabilis namang kumilos itong si Carpio. Kaagad niyang kinuha yung itim niyang tandang na pinangalanan niyang si Anino. Habang tinungo niya ang sabungan, ramdam niya ang pinaghalong kaba at sabik. Matagal na rin noong huling bisis siyang tumapak sa ruweda. Pero ng mga oras na yon, iba ang pakiramdam habang pumapasok itong si Carpio sa sabungan. Pagpasok niya sa sabungan, kagad siyang napansin ng mga dating sabungero at ang mga bantog na sabungero doon. "Oh, Carpio, akala ba namin tumigil na kayo sa pagsasabong? O bakit ka narito?" Sigaw sa kanya ng kanyang kakilala. Hindi naman niya ito pinapansin. Pero ang nagpagulat sa kanya, nang makita siya ni Temyo sa malayong sulok. Nakaupo ito kasama ang matandang lalaki na laging kasama nito. Napansin niya ang pagngisi ni Temyo. Magamat may kumpiyansa sa kanyang mukha, tila isang hari na hindi takot sa mga panabong ni Carpio. Lalo na nung lumapit sa lamesa itong si Carpio para irehistro ang kanyang manok. Nagsisitawanan ang mga ito na siyang hindi niya pinapansin. Nagpatuloy pa rin si Carpio. Nalalaban siya sa sabong. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawag na ang numerong hawak niya. At doon na nagharap ang dalawang panabong. Ang makakalaban ng manok niya, isang kulay na pulang tandang na malaki at matikas ang pangangatawan, habang ang kanyang maitim na tandang na may maitim ding mga mata. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang paglalaban ng dalawang panig na si Carpio at ng kanyang mabangis na kalaban. Mananalo kaya si Carpio sa kanilang laban? O gaya ng dati, palagi pa ring talo? Comment nyo sa baba kung gusto nyo ng part 4 kasi halos wala namang nanood sa channel na ito eh. Yun lang, maraming salamat.